Hello guys, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano kino-compute ang development length with hook, without hook na nakikita nyo sa front page ng structural notes sa construction plan. Ipapakita natin ang detalye paano siya na-arrive or kino-compute bago ilagay sa construction plan. Okay, bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung ano ang development length. Ang development length, the amount of reinforcing bar length to be embedded or projected into column and beam to establish the desired bond strength between the concrete and steel. So, dalawang klase ang development length. Ito ay ang without hook and with hook. Then, unahin muna natin yung without hook. Ito ay applicable for splices or lap length. So, kukumputin natin paano ma-determine or makuha ang haba ng LD or development length. Ang formula or general formula ng LD or development length is equals to LDB times M. Ang LDB is basic development length and ang M ay denotes sa modification factor. So, tatlong ang condition ng pagkuha ng LDB. Ito, number 1, ay ang LDB equals to 0.02 multiplied by the area of steel multiplied by the yield strength of the steel divided by square root of F prime C or compression strength of the concrete. Pero hindi dapat ito bababa sa 0.06 multiplied by bar diameter times Fy or yield strength of the steel, and this is only applicable for tension with 32 mm rebar and smaller. Second, LDB equals to 25 times Fy divided by square root of F prime C, and this is applicable for tension with 32 mm bar diameter only. Pangatlo, ang LDB is equals to 0.24 times bar diameter and multiply din sa yield strength of the steel divided by square root of F prime C, which is the compression strength of the concrete. Pero hindi ito dapat bababa sa 0.04 times bar diameter and multiplied by Fy, and this is applicable for compression. So, umpisa na natin ang pag-compute ng LDB. So, gagamitin nating formula ay ang 0.02 multiplied by the area of steel and times by Fy divided by square root of F prime C, the compressive strength ng konkrito. Where ang area or AB ay equals to pi over 4 multiplied by the diameter of steel times d squared is equals to, then substitute natin, ang gagamitin natin ay 16 mm diameter. So, pi over 4 multiplied by 16 squared is equals to 201.06 mm squared. Ito ang area ng rebar. So, ang gagamitin natin, yield strength niya is 275 megapascal. Ibig sabihin nito ay grade 40. Ang gagamitin naman natin is 3000 PSI, compressive strength ng concrete 20.7 megapascal or 3000 PSI. So, substitute natin sa formula, LDB is equals to 0.02 times 201.6, which is the diameter of the steel multiplied by the yield strength 275 divided by 20 square root of 20.7 megapascal yield strength ng compressive strength ng konkrito. So, ang LDB equals to 243.06 mm. So, check natin kung hindi siya bababa ng sa condition na ito. Yung nabanggit natin kanina na condition, na tatlong condition. So, check natin kung hindi bababa dito. So, substitute natin 0.06 multiplied by 16, the diameter of the steel times the Fy or yield strength of the steel equals to 264 mm. Next, ito yon. Tapos, ang under tension using this formula, ang sagot is 264. At saka ang compression naman ito. So, nakuha natin ang sagot na to for tension gamit itong formula. Okay, next. So, ngayon, gamitin natin ang formula, lahat ito. So, ang mag-govern, since meron tayong minimum LDB
kumbaga for tension and compression. So ito ang minimum natin. Ngayon, titingnan natin kung saan ang mag-govern dito sa na-arrive natin tension ng LDB. O i-check natin kung saan ang mag-govern dito. So ito ang na-arrive natin, ang nag-govern is ito for tension and compression, ito lahat. Then for tension, ito naman dito tayo sa minimum, kaya hindi dapat bababa dito. So ito ang inadapt natin since mababa ang mga ito sa minimum na binigay. Ngayon, LD equals to LDB times modification factor. So ang modification factor, actually meron table yan. Ang modification factor, ito papakita ko sa inyo yung table ito. So para sa for this tutorial, gagamitin na lang natin ang pinakasimple kaysa isa-isay natin, pero papakita ko rin sa inyo yung complicated formula nito. Pero ito muna ang gagamitin natin for compression and for tension. Is 1.0 for compression and 1.3 for tension. These are the modification factors. So gagamitin natin ang modification factor for tension is 1.3. So ito, multiply lang natin ng LDB. LD itong nakuha natin. Meron tayong minimum LD for tension and compression, which is 300. So ngayon, titingnan natin kung saan ang mag-govern dito. Obviously naman, pag ganito, siyempre ito mag-govern since ito ang mas mahaba. Since ito ang minimum, hindi pwedeng bumaba dito. So i-adapt natin yung mas mataas na na-arrive natin, mas mataas na number. So meron nga pala akong ginawang Excel dito. Papakita ko sa inyo. Ito ang ginawa kong Excel para hindi na mag-manual computation. So na-arrive natin na yung example natin kanina na ito 16. Ito gamit ang formula. So sa tension, ang na-arrive natin is to 264 dito, di ba? 264 doon sa example natin. Ito 'yon. So ngayon, gamit sa Excel ko, ito, so nakuha natin, then minultiply natin yung LDB, ang na-arrive natin LDB dito 264, mamultiply natin sa modification factor na 1.3, ang ma-arrive natin is itong LD 343, yung LD natin. Since meron tayong minimum na 300, yung binanggit ko kanina, so titingnan natin kung saan ang mag-govern between LD and the minimum LD for tension and compression. So titingnan natin dito. So itong nag-govern, ito sila. Ito 'yon. Ito ang nag-govern, ito 'yon. Minimum LD, since itong minimum, so hindi dapat bumaba dito. So itong kukunin natin. I-adapt natin pagka mas mataas ang minimum. So ito mas mataas, so itong adapt natin. So ganun lang. Balik tayo doon sa Excel na ginawa ko. Ito na 'yon. Pero ito pwede ito magbago depende sa compressive strength ng konkreto. Gaya nito, halimbawa, ang ginamit mo ay 414 grade 60. So pag binago mo ito, babaguhin mo, lagay mo ng 28, automatically siya makukompute. So balik natin. Automatic mababago, di ba? So ngayon, magbabago ito pag binago mo yung strength ng konkreto. Di ba? Halimbawa, binago natin. Ito, gawin nating 28. Ito, nagbabago yung final development length niya. So itong na-arrive natin sa pamamagitan ng tension. Pero kung compression naman, halimbawa, ilagay natin sa compression, babago yan siya. So ito yon na-arrive natin sa tension, at sa compression naman ito. Itong nakuha natin. Pero ang ginamit nating formula is LDB multiply 1.3 equals to 215. Since meron tayong minimum na 300 for tension and compression, so kukumpare natin sila na dapat hindi bababa dito. So yun ang i-adapt natin. So ito yon ang in-adapt natin. 300, 343 since mataas. Ganun lang ang pag-compute ng LD. So sa compression naman, ganun din ang pag-compute natin. Ganyan lang. So nakuha natin ang final LD gamit nitong Excel natin. Ito. Para hindi na mag-manual
i-input mo na lang yung compression. Yan. Halimbawa, babaguhin mo, gawin mong 31 megapascal. So, automatically magbabago yung 28 punta sa 1190. So, ganun lang ang pag-compute ng LD, yung without hook. So, ngayon, punta naman tayo dito sa sa development length with hook. Ito naman ang kukumputin natin. Ito ay applicable sa mga discontinuous age ng beam. Ganito, mga discontinuous, yung discontinuous age ng beam or sa footing or sa kulom. Yan, applicable yun siya. So, ang formula naman ito, paano makuha ang LDH is equals to LHB times modification factor. So, ang LDH is equals to LHB times modification factor but shall not be less than 8 dB or 150 mm. So, ang LHB equivalent to 100 times bar diameter divided by square root of F prime C, yung compressive strength ng concrete. So, computein muna natin itong LHB. So, substitute natin sa formula 100 multiplied by 16 the bar diameter divided by square root of 20.7 megapascal. Ang sagot natin ng LHB is 351.67 mm. Itong ginamit natin, i-consider natin itong given. So, nakuha natin ang LHB requirement para makuha ang LDH. So, ngayon, meron tayong 3 condition of modification factors. Development length with hook. So, number 1 is if the reinforcing bar has an Fy other than 414 megapascal, LDH is to be multiplied by Fy divided by 414. So, when 90 degrees hook, rebar is less than 32 mm used, and when 60 mm or more of the side cover normal to the hook is present together with at least 50 mm cover for the extension bar, LHB to be multiplied by 0.7. Pangatlo, when hook is made of 32 mm or smaller bar are enclosed vertically or horizontally within ties or stirrup ties spaced no further apart by 3 times bar diameter, LHB is to be multiplied by 0.8. Ito ang tatlong condition na dapat mong tingnan pagka magko-compute ka ng LHB. So, tingnan mo yung mga modification factors condition. So, next, for rebar other than grade 60 is 275 divided by 414. So, 70 for the rebar under 90 degrees hook. Since 90 degrees hook tayo, so ang LDH, ang gagamitin natin, ang na-arrive natin kanina na 351.67, which is, ito yun, LHB, nakuha na natin ng LHB. This is one of the requirement to solve LDH. So ngayon, substitute natin sa formula. LDH equals to 351.67 multiplied by 275 divided by 414 times 0.7. Ito yon, since ang rebar natin is other than grade 60, 414, consider natin itong condition na to. Yung number 1 condition kanina na 275 divided by 414. Ito yon, which is ang Fy niya divided by 414 times 0.7. So, nakuha natin 164.47. Ito ang LDH natin. So, ngayon, ito ang tabulation natin. Using this formula, ito, na-arrive natin ang mga ito. Itong formula lang. Substitute lang itong makukuha. Kasi, kumuha lang tayo ng isang sample kasi mahaba masyado. So, sapat na yan para may paliwanag sa inyo ng maayos. So, ito, ang formula, naka-arrive tayo ng ganito. Ang sinasabi ko kanina na gumawa din ako ng isa pa ng ganito para makuha ang governing LDH. Halimbawa, gagamit tayo ng bakal na 275 or grade 40 tapos 10 mm diameter. Ang modification factor natin, ito yon sa condition na to. Fy, since rebar other than grade 60, since grade 40 siya, itong gagamitin natin, itong condition na to. So, ito yon 275, ito. Siyempre, for rebar under 90 degrees hook, so 0.7, ito yon. So, nakuha natin 162.47.
So, ngayon, calculate natin using this formula, yung kanina. So, ang calculated LDH natin is 100.23. Since meron tayong minimum na 8 dB and 150. So, titingnan natin kung saan ang mag-govern dito. So, itong tatlo. Ito, na-arrive natin to so, gamit ang formula na to, LHB times modification factor na ito. Yun na, ito ang na-arrive natin doon sa 275 divided by 414 times 0.7. Ito ang sagot niyan. Pag 275 ang grade ng bakal or grade 40. Pero kung grade 60 is 0.7. So, meron din akong ginawang Excel dito. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko. Ito with hook. So, mababago kasi ito pagka binabago mo yung grade ng bakal, yung rebar grade kung baguhin mo. At saka binago mo ito compressive strength ng konkreto. Since 3,000 PSI, gawin nating 28. Ayan. Diba, nababago sila. Pero ito ang mag-govern kasi since meron tayong minimum na sinabi ko kanina na 8 dB and 150 mm. So, ang calculated LDH natin ito ay kukompare natin sa mga minimum. So, ang nag-govern is 150. Mas malaki siya. Hindi siya pwede bumaba dito. So, ito 50 nag-govern. 150 pa rin. So, ito, same pa rin. Dito naman nag-govern. Mas malaki ito. So, hanggang sa ito naman. So, itong final na nag-govern. Gamit itong Excel. Ito lang ang babaguhin mo. Just in case gawin mong 414. So, kailangan mo rin baguhin yung modification factor na 0.7. So, babago yan siya. Kung babaguhin mo yung halimbawa, ito, 32 mm. Or ito, ganyan. Babaguhin mo siya ng 0.7 pag grade 60. So, ito ang nag-govern natin. Ito na ang LDH natin. Ito na yung nag-govern natin. Next, ang hook naman, since nakuha na natin ang dito, yung LDH, which is, ito yon yung LDH natin, dito. So, ang formula naman ng 10 to 25 mm diameter na hook ay 16 dB. 16 times bar diameter. And ang 28 mm naman, papuntang 36 mm, so 17 dB. Pero take note, pwede pa ito magbago, itong haba na to. Magbabago to kung ang biga mo or kulom mo, halimbawa ito, yung kulom mo, yung LDH mo ito sa extension mo, magbabago pa to kung sakaling kulom mo, ang itong LDH, kung kulang hindi sa sapat. Halimbawa, ang na-arrive natin is 16 mm. Example na lang natin yung 16 mm, 160, sasakto, 160. So, dito tayo, mag-sample tayo dito ng 28 mm. So, 28 mm, 431, diba? 431. So, kung sakaling, 431 dito, or dito, di natin alam kung magkakasya dito. For example, gumawa tayo ng biga na to. For example, itong column na to. Kung 431, siyempre di magkakasya dyan. Kung 431 ito. Kasya lang nito is 0.19 or 0.18 lang. So, ibig sabihin, 180 lang itong kasya dito. So, yun, 431, 431 mm, hindi, di ba? So, ngayon, gagawin natin kung anong pasok lang dito, or 180 mm lang ang kasya, mm lang ilalagay natin. Ganito. Halimbawa, ang kuha natin kanina, itong 28 mm ang gamitin nating sample. So, 431 yung LDH niya. So, ito, 431. 431. Halimbawa, 431. Ito yun. Hanggang dito. Ito ang face of the column. So, ito, 431. Pagdating dito, siyempre, 431. Kakasya ba yan? Hindi yung kakasya ito, 431. Halimbawa, nakuha natin doon, 431 sa 28. Sabihin natin, 28 ito. Gawin na natin 28. So, ang 28 mm, ang LDH niya is 431. So, ito, halimbawa lang, 250 ito. Siyempre, babawasin natin yung 40. Concrete cover, halimbawa, 250. Maminus natin yan. 40. Tapos, halimbawa, ito, 28. Tsaka yung anilyo nito. May anilyo to, yung column. So, sabihin na natin 10 mm. So, ilan ang kung anong matira dito, halimbawa, so, 250 minus 40 minus yung anilyo, sabihin natin 10 mm, then 20 mm. So, 172 na lang. 172 ang kaya ipasok niya dyan. 172 lang ang kayang ipasok dito. So, ngayon, siyempre, 431 minus ng 172. So, 431 minus 72, 172 equals to 259. So, ibig sabihin, so ang sagot dito, so 259. Ngayon, ang 259, itong 259 na sobra, papasok dito is 172 lang. So, dito may dudugtong yan. Since 28, ang ginamit natin, 17 dB ito. So, 17 dB plus 259. So, 17 times 28, 476 plus 259. So, mangyayari, 0.735.
ito yun dito. Ang simula dito hanggang dito dapat 0.735. Yun ang haba nito, itong hook na to. Kasi since hindi siya mapapasok yung 431, lalagpas. So ito po yung ano natin, 0.735 ang haba nitong hook na to. Yan po paano mag-compute ng LDH with hook and without hook. Sana nakatulong ang discussion natin nito sa mga bagong engineers at kung sino pang interesado sa construction at saka design. Ito ay basic lang naman actually. So hanggang dito na lang muna tayo hanggang sa susunod na ulit. Gagawin natin yung lap splice. Continuation ng without hook kasi ginagamit yan sa lap splice. Actually, yung na-arrive natin na LDH is imumultiply lang yan ng 1.3, 1.3 and 1.04 compression. So hanggang dito na lang muna. Kindly share and follow para tuloy-tuloy ang mga ganitong video. Thank you and God bless.